babalikan natin ang ating buhay, tumibay tayo, tumatag ang ating espiritu nang dahil sa mga nalagpasan nating mga pagsubok at dagok sa buhay. Malinaw po sa ating karanasan, bahagi ng buhay ng tao ang pagdurusa, ang hirap at pagpapakasakit. Noong unang pumutok ang balita tungkol sa pandemya dala ng COVID-19, labis-labis ang ating takot, ang ating pag-aalala at mga pangamba. Noon, hindi pa gaanong malinaw ang galaw at kilos ng virus. We did not know much about it then. Kaya naman hindi rin natin alam kung ano ang ating gagawin upang maingatan natin ang ating sarili. Pagkatapos ng halos 2 taon na, nariyan pa rin ang pandemya. Patuloy ang paglaganap nito. Pero kumpara sa una, kahit paano, nabawasan ng kaunti ang ating mga takot at pangamba. We found new ways of doing things, a lot different from how we did things before. Halimbawa, online and modular classes have somehow been carried out at a time that face-to-face study is not possible yet. In this new normal, we have adapted new ways of doing things and of being. What has kept us going these last 2 years or so? Pananalig, pananampalataya, at lakas na pinagtibay ng mga dating problema na ating pinagdaanan. Every challenge and hurdle that we went through in life has helped us reckon and move forward in this time of great crisis brought about by the pandemic. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas na tampok ngayon, muli nating narinig mula kay Jesus ang kanyang pagpapahayag tungkol sa kanyang sasapitin, sa kanyang lalakbaying landas. Ang landas ng krus, ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Sabi niya sa mga alagad, tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ang sabi pa sa Ebanghelyo, hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. The disciples did not understand what Jesus was saying. And also, they did not bother to ask what this revelation of Jesus meant and what it was all about. Bakit hindi na naunawaan ang pahayag ni Jesus? Sapagkat hindi lubos, hindi kumpleto ang kanilang pagkilala at pagtanggap kay Kristo. Bagamat naniniwala sila na may isusugong propeta at tagapagligtas ang Diyos, hindi pa naging bahagi ng kanilang kamalayan ang tungkol sa paghihirap at pagdurusa ni Jesus. Para sa kanila, the Messiah, the Lord who is with them, will make sure that God's people are freed and are saved by the Messiah by unleashing His might and power. This is their expectation, that Jesus will put away and conquer His enemies in a political or economic way. After all, the promised Messiah will come as a king. Yes, the Son of God is king. Indeed, the King of Kings. Ngunit ang paraan ng kanyang paghahari o pagkahari ay sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili, pagpapakasakit at kamatayan. What they had in mind is a conquering hero
But Jesus talks about suffering and death. They did not understand. Kung hindi nila naunawaan, bakit hindi sila nagtanong kay Jesus kung ano ang kanyang ibig sabihin? Whenever his disciples do not understand, whenever they argue with each other, such as who is the greatest among them, Jesus took this as an opportunity to teach and form their minds and hearts into his own kind of heart and mind. Fast forward. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at ng pagbabalik ni Jesus sa Ama sa kanyang pag-akyat sa langit, ang mga alagad na hindi nakaunawa sa una ang siya ring mangangaral at magpapalaganap ng mabuting balita. They will be sent by Jesus before he ascended into heaven. They who did not get it at first will be commissioned to proclaim the good news. At ang kanilang hindi pagkaunawa sa una, ang kanilang pangunahing gamit sa kanilang pagpapahayag. Itong hindi nila pagkaunawa sa una ang magmumulat sa kanila sa kung ano at sino nga talaga si Jesus. Sila mismo ang magpapatunay tungkol sa hindi nila naunawa ang lubos noon. God will use their unbelief then to show to the world what they believed after his passion, death, and resurrection. Mga kapatid, patuloy ang paggamit ni Jesus ng mga tao upang maipahayag ang mabuting balita. And the more credible witnesses of Jesus are those who have suffered, who have died many times, yet who kept their faith and made their faith a source of strength, joy, and hope. Ang mas mainam na tagapagsalita ay ang makanakaranas ng maraming pighati at krus sa buhay. And the apostles then will be effective senders and preachers